The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The view- Good morning to all our listeners on air and online. Welcome to episode 9 of TechnoPitch on Air, making waves for Filmec Technologies. Only here on Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. We are your program host, Jonna Paulo. And I am Audrey Domingo. We are bringing you to the latest in post-harvest And mechanization. And we communicate technologies that matter to the farmers and fisher folk. Again, you are tuning in to TechnoPitch on Air, making waves for Filmec Technologies. Ayan, kumusta partner? So, ito partner, ayos naman kahit na, alam mo na, nakaranas tayo ng dalawang malakas na bagyo. Yes, last week ay marami nagkansilang pasok. Oo. At isa na tayo doon. Oo, dito sa Nueva Ecija at dito sa Luzon, no? Oo. Bali partner, kung napapansin ng ating mga Karadyo Agri ay iba ang ating host na kasama today at siya na po. Ayan, please welcome ang ating bago. Siya na ang bagong host ng TechnoPitch on Air dahil ang ating Sir Jet Subaba ay magkakaroon naman ng sariling program at yan ang aabangan ng ating mga Karadyo Agri. Very soon ay ilo-launch na nila itong binubuo nating bagong programa. Ayan. Siyempre, ipopromote muna natin, partner, bago ang lahat, ang ating mga Facebook page. Siyempre, i-like nyo po at i-share ang ating Facebook page at ang ating live para mapakinggan din ng ating mga listeners at viewers online, syempre. At syempre, meron din tayong Instagram and YouTube, ayan, at Radyo Agri 90.1 FM. Andyan yung mga replays natin. Yan, mapapanood nila, partner. Na itong episode na ito, pwede nyo mapanood. Kung na-miss nyo, ay pwede nating mapanood sa YouTube channel natin. Ayan. And ikaw, partner, kamusta ka naman ba? Ay, ako partner naman, ay, syempre, medyo nalungkot tayo dahil maraming mga kababayan natin ang nasalanta ng bagyo. Lalo na sa part ng Pangasinan, ano pa? Oo, La Union, ayan, yung sa Region 1 na yan. Syempre, dahil tuloy pa rin ang buhay at ang paglilingkod natin sa ating mga magsasaka, kaya andito pa rin tayo ngayon. At syempre, partner, bumati muna tayo. Ayan. Unahin na natin ang ating Director 4, Dr. Junicio G. Alvinia. To our Director 3, Sir Joel Joel Vidator. At sa mga guards natin on duty and mga utilities natin na masisipag. Hello Yes. po. Oo. Kahit bumabagyo, umuulan, partner, mainit man ang araw or malakas ang ulan, nandyan pa rin sila. Tuloy-tuloy pa rin ang Serbisyo ng ating mga guards on duties at utilities Oo. At ang ating mga drivers ay ingat-ingat po sa biyahe natin dahil madulas, partner, ang daan. Oo. Ayan, syempre, sino pa ba ang babatiin natin? At syempre, ang ating Exicom and Mancom, ayan, syempre,
na unang-una na rin ang ating division chief. Oo. At syempre sa mga ka-workmate natin dyan na nanonood dito sa radyo. Ayan, ACD, ayan, shout out. And syempre, partner kanina, nangulit. Oo, si Sir Hergy. Hello. Ayan, na-shout out ka na namin, sir. Meron pa ba tayo nakaligtaan? Ayan. Ayan, wala na partner, no? O, ikaw, may babatiin ka pa ba? Ayan. Ulitin ko, si Miss Audrey na po ang makakasama natin tuwing Tuesday dito sa ating Techno Pitch on Air. Yan na po ang maabangan yung mga mukha. Ayan. At abangan nyo po ang nilulutong programa ni Sir Jet Subaba. Ayan. Very soon na dito yan sa Radyo Agri 90. That one. O kaabang-abang na programa ni Sir Jet. Ayan. Syempre, partner, bakit ba natin ginagawa itong Techno Pitch on Air? Syempre, ginagawa natin itong program na ito to communicate Philmec technologies, hindi lang sa adopters at would-be adopters. Syempre, baka merong makakita ng naangkop sa kanila ang technology na ito at pwede nilang i-adapt. Ayan, dito sa Philmec. Yes, partner, and through this program, malalaman nila ang lahat ng information ukol sa ating teknolohiya. We are also opening our hotline number, 0962-119-7445. Again, I repeat, 0962-119-7445. Kung mayroong questions ng mga listeners on radio at sa comment section naman para sa online viewers ukol sa teknolohiya. Ayan. Pwede po tayong mag-comment down below sa ating live sa mga katanungan. Ayan. Or mag-text or tumawag, partner, tama, sa ating hotline. Ayan. Siguro ready na ang ating mga tawag dito, mga ating tagapakinig at excited sila, partner, kasi naudlot, no? Yes, Tama. partner. Dapat nung last week, Tuesday last week. Pero dahil, syempre, hindi natin mapipigilan, oo, ay may biglaang, syempre, bagyo. Hindi naman biglaan. Handang-handa Handa. po din yung guest speaker. Yes, oo. Hindi kinakabahan itong ating guest speaker. Techno Pitcher for today. Ayan. So, guys, ipapakilala lang natin ba ang ating... Yes, partner. Oo. Ang ating featured technology ngayon, syempre, ang tractor-mounted cassava planter. Ayan. So, handa na ba kayong makilala ang ating Techno Pitcher for today's episode? So, ayan. So, our today's Techno Pitcher is a dedicated science research specialist from the Agricultural Mechanization Division of Philmec. Since joining the agency in 2019, he has led various research projects on agricultural technologies with his expertise in research and development. He continues to contribute to advancing agricultural technologies that benefit farmers and local industries. Wow! Kaya naman, mga karadyo agri, hindi na namin patatagalin pa. Let's all welcome our dedicated and hard-working researcher, engineer, Sergi Trinidad. Ayan! Ang pinakahihintay nating Techno Pitcher. Ayan, bumati na kayo, Sir Engineer Sergi. Okay, lagi yung nagkakamali. So, Sergi, for information lang po, hindi ko po sinisir yung pangalan ko. Embedded na po sa pangalan ko. Oo, Sergi. So, yun po. Una ko gustong batiin. Una yung pamilya ko po na nanonood po ngayon. Hello po sa inyo, mami, daddy. Yan po. Naalagaan po kasi nila yung anak ko. Natutok sila ngayon sa YouTube, I think. And then, syempre yung aming AMD family dito. Si Sir Monch po, Ma'am Marlene, Ma'am Beth. Hello po sa inyo. Artista na po ako. So, nakikita nyo na po ako sa radyo. Ha? Opo, yun. And then... Sumagot. Opo. And then, syempre po, yung mga teammates ko po na sa project, si Ma'am Lori po, si Sir Dariel. And then, yung mga skilled po natin na directly involved sa project, si Kuya Charlie and si Kuya Jay. Hello po. Ito na po, ipe-present po natin yung mga accomplishment po natin. And then, yung mga skilled workers po natin na ngayon po is ongoing po na although maingay po yung kanilang mga equipment, mga welding, yung mga grinder, pero po mas maingay po yung radyo nila ngayon. Ayan, nakatutok. Syempre po, lagi po yan, araw-araw. Kung may gabi-gabi man po, tututok pa rin po yung mga yan.
So, ayun po. And then, hindi ko po kakalimutan batiin yung mga naging partner natin sa project. Particularly na po sa LGU ng Alfonso Lista Ipugao, si Sir Eugene and Sir Cyril Katiling. Salamat po. And then sa LGU po ng Porac, si Boss Joe po, ang kanilang mau po, and then si Sir Jesse po, and then si Ma'am Trisha. Hello po sa inyo. Salamat po sa mga naging tulong niyo po sa amin. Yun lang po yung ano po. Yun Tapos na po ba? Sige po, salamat po. Ayan, maraming salamat sa mga pabate. Ayan. Siyempre, ang ating sinashoutout natin ang si Sir Monch, yan, si Ma'am Arlene. Dahil isang sabi lang nila talaga naman na iniimbitahan natin ang kanilang mga project staff ay go agad. Ayan. Alam mo, partner, parang kanina sinasabi lang ng ating techno-picture na kabang-kaba siya. Pero parang hindi. Handang-handa pala talaga siya. Ang dami ang binati. Yes, parang hindi siya prepared. Mga lista. Oo. Hindi pa prepared ang ating techno-picture na yan. Sa laro na yan, ha? Mamaya meron pa daw, partner. Oo. Ano pa lang po yan. Pero bago tayo dumako sa mismong technology na pag-uusapan namin, ikwento mo naman, sir, or engineer, anong mas prefer mo? Sir G? Or Sir G na lang pangalan ko. Engineer Sir G. Okay, sige. Pero siguro yung yung palayaw ko kasi. Ay, may pa-backgrounder pa, ha? Palayaw ko. Yung nanay ko lang tumatawag sa akin na to kapag nagagalit. Malalaman na ng ating EG. So, tinatanggal ko talaga yung Sir G. Yung sir, parang edgy lang. Edgy. Pwede natin siyang tawaging edgy. Edgy na, Sir Edgy na lang, or Engineer Edgy pala. Engineer Edgy. Kasi magulan sir, engineer na, sir pa. Oo nga, parang sobra-sobra na ang pagka-success niya. Yan. Yun, sige, yun lang, yung naging experience ko lang sa, particularly sa AMD. Nasabi ko na ba yung tanong? Ay, ano ba yung tanong mo? Ayun. Sabi mo mag-explain ako. Ayan, syempre. Sabi sa'yo, kinakabahan ako eh. Muna, Engineer Edgy ang iyong trabaho. Ano ginagawa ng isang Engineer Edgy dito sa Filmec? So, ang isang Engineer Edgy, hindi, ang trabaho ko dito is, una, under po ako sa direct supervision po ni Sir Monch. Ngayon po is nalipat na po ako sa direct supervision naman po ni Ma'am Arlene. Ma'am Arlene. Opo. And ang ginagawa po namin is magsaliksik ng mga yung masolusyonan yung mga identified na pangangailangan ng ating mga farmers. Particularly na yung maitutulong natin sa pagbuo ng makinarya. Ngayon, tayo yung for the lack of better term siguro is tayo nag-iimbento. And then tayo yung dito kung ano yung kaya nating i-fabricate dito, yun po yung pinapagawa natin. At tayo din po yung nagtitest sa ating mga local farmers po. Ayun, yun pala. Okay. Ayan, pero pare-pares lang naman kami ng ginagawa dito ng mga inang mga kasama nating engineers din. Yes. So, ayan. So, mukhang handa naman na si Engineer Edgy para sa totoong tanungan. Dahil meron pa siyang naka-reading PowerPoint eh. Actually, niready ko to. Ito yung presentation ko pa nung presentation namin dito sa Filmec. So, sobrang kaba ko. Meron akong papel. Ang dami. Meron din akong presentation. Oo. Ayan, bago tayo mag-proceed muna, i-shoutout muna natin ang ating avid viewer and listener. Ayan, syempre, si CM, nakaka-birthday lang. Ayan, belated CM, ayan. Ayan, ano na yung ating tanong? So, ayan, Engineer Edgy. Ayan, yung siguro mas gano'n na lang. Engineer, maaari niyo po bang ipakilala yung teknolohiya na ating tatalakayin ngayon? Very ang lalim nun very ang lalim. So, kanina kasi sinabi, tinatanong ko, paano ko ba siya i-explain? Kasi iba yung presentation sa technical sa ano. So, ngayon siguro ang technology natin ay ginagamit sa pagtatanim ng kamoting kahoy. Kasaba. Kamoting kahoy o kasaba. Kung familiar po tayo sa variety ng ng isang kamote na ang ginagamit na pangtanim ay yung kanyang stem ng may mga nodes, yun po yung itinatanim natin. So, ayun po is, kung nasa pangalan po ng technology niya is, this is a tractor mounted.
So, hinahatak po ito ng traktora. It is an implement na ginagamit po with partners sa traktora na ginagamit naman natin sa pangtanim ng kamuting kahoy. Parang attachment ito. Opo. Sa tractor. Partner. Sir, sir. Engineer, ano po bang layunin ng teknolohiya? Ayan, kumpara sa ibang crops, ang kamuting kahoy masasabi natin isa sa medyo may kababaan na level of mechanization. Bakit namin nasabi? Particularly lang doon sa may in-identify namin na part ng production, which is planting. Sa lahat po ng naikutan namin ay manual po talaga sila nagpa-plant. So manual nilang nililay yung mga planting material sa field. Lahat po yan napuntahan po namin is sa Isabela, Ifugao, Pampanga. Yan po yung may mga maluluwang na taniman ng kamote. Manual pa ang pagtatanim nila. Ngayon po, nakita din po namin na sa pagtatanim po kasi ng kamuting kahoy is hindi rin po siya katulad ng ibang commodity. Mabigat po siya gawin dahil kailangan nyo pong buhatin. Magdadala po sila ng isang sako na punong-puno ng planting materials. It weighs around 20 to 30 kilograms. Tapos, ibabagtasin po nila yung field, tas mano-mano po nilang itatanim talaga. Ngayon po, dahil din po sa umuusbong na industriya natin, siguro yung ibang magsasaka natin is nagkakaroon ng ibang option bukod sa pagsasaka. Dahil din mahirap po talaga sa part po ng pagtatanim ng kasaba. Ngayon po, dahil po lumilipat sila sa ibang industriya, nawawalan na po ng ibang option na makuha yung labor source natin sa pagtatanim ng kasaba. Ngayon po, yun po yung naging identified na problem natin. Kaya kayo nakapag-come out. Opo, na sana magkaroon tayo ng isang makina na kailangan lang ng very minimum na labor natin. And hindi siya ganun mahirap na mag-ooperate doon sa field. Ayun. Na-identify nila engineers. Base sa study, sa pagpunta natin sa field, Yes. Dahil yung mga study kasi natin, yung bago tayo mag-umpisa sa pag-aaral, inaalam muna natin, bine-verify natin yung problema, tama? Ngayon, doon tayo magbabase na kapag na-verify na natin, doon naman, yun yung magiging basis natin doon sa may pag-iimbento natin. Tama. Hindi naman basta-basta dito sa Philmec, ina-identify muna natin, tama, engineer, ang problema. Hindi tayo gumagawa na ng solusyon. Yes. Ng, kumbaga, ipapagamit na lang basta-basta. Hindi ganun. I-identify mo na ang problem at doon ay mag-iimbento ang AMD. Isa lang ang AMD. Isa lang ang AMD. Ayun. Okay. Next question, please. Ayun. Very ready talaga itong Parang easy lang. Yun lang yung gusto kong bigyan ng emphasis kasi yung iba kasi, baka yung ibang nanonood is hindi sila particular sa pagtatanim ng kamote. Sabi, yung kamote, madali lang naman tanim yan. Sabi, ipatong mo lang naman sa lupa yan. Tutubo na yan. Tama, which is tama naman. Tama naman yon. Pero, dahil kinukultivate na talaga natin siya, kailangan natin ng makuha yung maximum potential ng kanyang yield is kailangan natin siyang itanim ng maayos. Tama. Siyempre may tamang requirement siya sa pagtatanim. Kaya yun po yung ina-attain natin doon sa makina po na ginawa natin. Ayun. Bali, engineer, saang mga areas madami ang mga ganitong crops? Yun nga po, matataas na area? Kagaya po ng nabanggit ko kanina, meron pong nagpunta po kami is Isabela, marami po talaga. And then sa Ifugao, and then sa Pampanga marami din po sa Mindanao actually. So pero dito lang po kami sa limitation din po ng implementation natin. Dito po muna kami sa mga major po dito sa Luzon. And then ano po ba yung mga reason po ba siya marami talaga? Ang kasaba po kasi is root crops. So ang mga root crops po kasi is katulad ng mga kamote, potato, ganyan. Gusto po nila yung mga lupa na medyo buhaghag, sandy, ganyan po. Kaya po yung mga lugar na may mga ganong lupa po is
may ganun po yung mga usualing lupa ng tatanim ng kamote. Yes, ganun- Pero ganun yung kwento. dahil din po siguro sa nakita nila yung potential ng kamote, meron din pong lugar katulad na po sa Ifugao na kahit hindi po sandy yung kanilang lupa, type ng medyo lupa. medyo loamy po yung lupa nila, is tatanim pa rin po sila ng kamote. Yun na lang po, nagkakaroon sila ng additional effort sa pagla-land prep. So, ganyan po. Talagang medyo pinupulverize po nila yung para makuha yung parang ideal na type ng lupa, na condition ng lupa para mataniman ng kamote. Ayun. Ayan. Mas lang, laborious ko. Opo, kasi mas medyo mag-exert ka lang ng effort dun sa land preparation. So, yun yung mga usually tinataniman ng mga kamote. Ayan. Pero kahit saan naman, technically, kahit Pwede. saan lupa, pwede. Okay. So, kung gusto mo lang talagang Ganda. mas malaki yung tubers mo, kailangan mas prepared yung field mo. Ayun. Yun lang. Oo. Ayan. Bago tayo dumako sa susunod na tanong, ayan. Meron tayo, grabe ka na Engineer Eggy. Oh, yan. Sino yan? Si CM to. Oh, hello, CM. Ayan, i-shout out mo siya. Oo. At syempre, ang ating viewers na sila Sir Jet, ayan. Nabising-busy ngayon ha. And sila Marife and si Audrey. Si Audrey. Ayan. Ako yun, partner. Oo. Sa ating mga viewers, i-share po ninyo para maraming makaabot na manonood nitong ating episode for today. Ayan, partner. Ano yung susunod nating tanong? So, engineer, para lang din sa kaalaman ng ating mga ka-technopitch, ano po ba ang benepisyo ng paggamit ng cassava planter kumpara sa manual na pamamaraan? Ayan. This is a machinery, tama po. So, meron siyang common na benepisyo, katulad din ng ibang paggamit ng makinarya. Una, ang nakita namin na unang benepisyo is nabawasan po talaga yung labor requirement sa pagtatanim. Dati po kasi kapag magtatanim ka ng kasaba is ang kailangan mo sa tao sa taniman sa isang hektarya lang, sabihin natin isang hektarya lang, sa isang araw, kailangan mo ng at least 10 to 15 people para magtanim. Para magtanim. Para magtanim lang yun. Sa isang araw lang yun. Sa isang araw. Minsan hindi pa nga natatapos. Minsan pa nga daw hindi natatapos. So, and then, pero nung ginamit yung with the integration of this technology is kailangan na lang natin ng at least tatlo. Isang operator ng traktora and dalawa yung mag-feed doon sa makina. Ayun. Ngayon, tatlo na lang yung kailangan natin. Pero sa isang araw, yung ating makina, at least kung gagawa man siya ng mga 5 oras sa isang araw, kaya niya makatapos ng 5 hektarya. Sa isang araw. Isang araw. Sa isang araw. So that is around kung ikukumpara natin sa manual natin. Dahil wala pa kasi talaga tayong existing dito na pangtanim ng kamote. Siguro dahil na underrated sila. Dahil ang focus natin ay palay. Hindi. Mais. Siguro dahil din po siguro dahil ito kamote, sabi nila. Yun, walang masyadong demand. Kumbaga. Pero yun po yung pagkakamali po natin na natin. Sasabihin ko po sa inyo mamaya yung demand ng natin. Yan. So kasi parang wala po kasi talagang existing na technology pa ngayon sa pagtatanim ng kamote. Kaya na-i-compare po namin siya sa manual. So compared to manual, meron po tayong increase up to 500% po ng capacity natin sa pagtatanim. Kung ginamit po natin sa makinarya. Yung nabanggit mo kanina, engineer, na 10 katao ang kailangan sa isang araw. Ilang hektarya ang natataniman? Isang hektarya sa isang araw lang yun. Isang hektarya So, lang. 1 hectare per hour. Planter is Up to 5. Yeah. Ito po kasing cassava planter natin na 2X, meron siyang capacity. Kasi may iba yung specification eh. So, isasabihin ko na dito. So, meron siyang specification meron kasi siyang field capacity o yung kakayahan niya na magtanim sa bukid, sa actual na isang hektarya sa isang oras. So, kung magtatrabaho siya ng 5 oras sa isang hektarya, sa 5 oras sa isang araw, kaya niya matapos yung 5 hektarya sa isang araw. Ayun. Compared sa isang hektarya sa isang araw during manual. At 10 katao yung kailangan Grabe. natin. Imagine kung gaano kamahal ang
syempre, papasahurin mo, Oo. katrabaho. Ngayon, ano po kasi, ang hindi lang siya pasahod, na-identify namin, hindi lang syempre, hindi lang pag pumunta kasi yung farmer sa bukid, yung mga manananim, para ngayon kasi, kailangan mo silang i-entice, minsan kailangan mo ligawan yung mga magtatrabaho sa'yo. Hindi lang basta pasahod ngayon. Katulad kami, farmer kami, pagpasahod lang yung binigay namin, baka walang kumuha sa amin. Pamimirentahin namin, Diba? pakakainin namin ng tanghalian, which is talaga, dati, hindi na ganon, dahil siguro, ito yung option nila. Pero ngayon kasi marami silang option pero paano mo gagawin na dito ko pumunta? Yun, pakakainin mo talaga sila ng mayroong merienda, may tanghalian, may merienda uli sa hapon. Ayun. Pero mabigat na Parang ibabargain mo talaga yung dinner. Yes. Yun talaga. Kaya hindi lang dun umiikot sa upa yung gastos talaga. Lalo ngayon, nakukonti na ang ating laborer sa farm, ha? Yes, oo. Dahil marami na silang option. Nandyan yung mga nagpupunta na silang Maynila, mga BPO companies na napakadami ng option. Kaya challenge na din sa atin kung tama. Paano natin actually merong lugar sa Ifugao particularly na talaga medyo huminto na sila, may certain barangay doon na huminto na sa pagtatanim ng kamote kasi wala na magtatanim. Yun, wala nang available na magtatanim. Wala na talagang available na magtatanim. And then, nag-shift na sila sa ibang commodity. Na mas nire-require yung konting yun. Yung tao. Konti lang. Yung commodity na merong na may ibang way sa pagko-cultivate, sa paggaganito. May available na machinery, particularly na po yung corn. Sa corn po sila nag-shift. So merong mga pantanim na po kasi ng corn na available na hindi na mano-mano. So mas madali. Oo. Ayun, dahil nabanggit mo naman na ang mga technical features, i-describe mo sa amin, engineer, kung ano yung itsura nito, paano ito nag-work. Sige, yung cassava planter natin is, explain ko muna sa inyo, paano nagtatanim pala ng cassava. Ayun, para mas maintindihan natin yung features na Ngayon, sa pagtatanim kasi ng cassava, unang-unang ginagamit yan is yung preparation ng planting materials. Mahaba po kasi yan yung mga planting materials kapag hinarvest natin, mga around 2 meters, 1.5 meters, ganun kahaba. Ngayon, yung mga farmers po natin, mano-mano po nilang tatagain yan ng yung planting material sizes lang. Mga around 5 to 8 inches po siguro. Yun depende po. Yun. So, isa pong one procedure. Pangalawa, pagkatapos po nilang hati-hatiin, and then yung field po nila is ipe-prepare po nila, maggagawa po sila ng mga ridge and furrows, doon po nila itatanim. So pangalawa, tama po ba? And then pangatlo po is sila po yung magtatanim mismo doon sa field. So pupunta po sila sa field para i-distribute yung planting materials. Pangatlong procedure, tama na po ba? And then pang-apat na procedure po is sila din po yung mga magtatabon, sila din po yung maglalak doon sa may soil. So pang-apat na procedure. 4 na procedure po yung ginagawa natin. Palang, ha? Manual. Pero kapag ginamit po natin yung ating cassava planter is lahat po ng procedure na yun is gagawin na po ng makina natin. So wala na ka na pong gagawin. So i-feed mo lang po yung mahabang planting materials sa ating makina. And then siya na po ang gagawa ng lahat. Siya na rin po ang gumagawa ng ridge and furrows. Siya na din po ang nagko-close ng soil. Siya na rin po ang nagka-cut into desirable size ng planting materials. And then, siya na rin po yung nagde-distribute sa field. So, lahat po ng 4 major na activities na ginagawa natin during planting ginagawa na po ng lahat ng wala na pong gagawin yung farmer natin. Taga-subo na lang at taga-operate. Taga-subo na lang po. Ang gagawin lang po nila, merong feeding. So ang ating makina po kung paano siya ginagamit, ang ating cassava stalk po na mahaba, i-feed po natin sa feeding chamber. And then meron po siyang cutting mechanism. And then, meron po siyang discharge chute sa pagdidistribute, and meron din po siyang closer. Doon naman po sa paglulubog po ng cassava natin.
So, siya na po lahat ng gumagawa. Ayun, wala na pong na-shortcut na part na. wala na. Kaya lahat, basta dumaan po yung ating makina, nakatanim na po yung moting kahoy. Sir, curious lang ako, no? Paano yung sa agwat ng pagtatanim? Ayan, yun kasi merong mga practice ng pagtatanim. Depende sa variety. So, yung sa atin ay meron siyang features na pwede mong palitan yung mga combination ng sprockets. Dapat na pwede mong magamit doon sa may desirable spacing mo. So, yun, nababago-bago yun. Na-adjust, oo. Pero yung sa during our study kasi, baka matanong din natin na, bakit, ang planting materials lang namin is around nasa 5 inches o 5 to 6 inches. Dahil, in-identify na namin yung una, ano yung optimum na size talaga ng planting material. Base po doon sa mga interview namin. Ano yung optimum size po ng planting materials na yun po pwede na yun. So, kasi yung iba kasi pag naghahati-hati dahil como manual is hindi naman nila nasusukat-sukat talaga. Tansyahan lang. Minsan 6, minsan 8, minsan 10 pa nga. Average na lang. Oo, and then tatanim na lang nila yon. So yun, nagkumuha tayo ng isang uniform ng planting materials na sukat, and then yun ay inadapt natin, which is around 5 to 6 inches. Ayun. Kumbaga, ina-adjust nila sa mismong... yung planting spacing naman, which is yung hill distance. Kasi depende yan sa variety. May variety kasi na malalaki talaga. May variety naman na medyo maliliit lang. So, pwede nilang i-adjust yung... Depende. Depende nilang i-adjust yung pagitan ng pagtatanim nila doon sa mga features din po ng ating makina. Ayun. Ayan. Bago tayo ulit pumunta, magpapa-shoutout muna tayo. Ayan, i-shoutout mo daw, Kuya Sir. Ang kuya. Kuya mo ba to? Or ikaw yung kuya? Ang ating, si Hergie Trinidad. Ayan na pala. Pasigaw daw po si Sir Jay Neril. Ayan, shoutout po sa kapatid ko. Naka-offset ka na naman ba? Hindi, andyan siya. Andyan ka. General Apostol Enriquez, ayan. Ayan. Hello, Bogs. Idol. May joke yan pero hindi ko nasasabihin. Oo, wag na. Kung ano mangyari sa akin. Oo. Ayan. Sige. Hello, Bogs. Ayan, and yan pa. Ayan, basahin. Ay, si Mari, Fe. Okay na ba yung mga requirements ko? Naipasa ko na. Wala na akong utang sa'yo. Ilaw sa'yo. Galit yan Galit yan lagi. Lagi akong sinachat niyan Kuya, yung picture. And syempre, si Hergie ulit. Ay, hello. Onyok kasi yan sa bahay. Kita mo, onyok pala. Onyok yan sa bahay. Pero mabait naman yan. Mabait, oo. Pwede na. Parang questionable yung mabait etong si Sir Hergie ay gumagawa na rin ng sariling pangalan to sa... Kaburnok. Ayan. Siyempre, ang ating, Sir Jet, Hello po, Sir Jet. Magandang umaga po. biglang naging malumana. Ayan. Ang susunod naman natin, balik tayo, engineer, dito sa ating pinag-uusapan. Asa na ba tayong tanong? Inano mo na Patangganan tayo Eto na, tapos na tayo sa features and specification. May dadagdag ka pa ba doon, engineer? Okay ka na doon? Yun lang siguro kasi yung planter kasi natin base sa kasi nasa specification pa lang tayo. Base kasi sa meron tayong third party na nagte-test talaga, which is kung familiar yung mga nanonood, which is yung Amtech. Yes. Ang requirement po kasi sa standard ng testing is kailangan ng isang planter is maka-attain ng at least 60% ng field efficiency. So, ano ba yung nagko-contribute sa field efficiency? Yung kung gaano ba siya ka-efficient doon sa pagtatanim sa field. Ganun na lang. Gaano ka-accurate? Ganun po. And then, hindi naman po gaano ka-accurate. Gaano siya kabilis, ganun. Wala bang mga delays, ganun po. Yun. And, ang nasasaad po sa standard is kailangan maka-attain tayo at least 60%. Pero yung planter po natin is meron siyang around 77% po ng field efficiency. So, more or less, nakapasa naman po tayo dun sa at standard. At sumobra pa. Medyo sumobra pa po ng konti. Ayan po.
Ayan. So, ayan. Tapos na po tayo sa paggamit and yung features ng technology. No? So, sir, Ang ma-maintenance... bilis pala ng oras. Ayan. May mga tayo oo. magkwentuhan. Ayan, ano yung tanong mo? Ma-maintenance din po ba itong Kasaba planter? Yes. Bali, ang main features kasi dito na kailangan i-maintain talaga is, una, yung blade niya. So, kailangan din hinahasa yun. Parang ano lang din, kutsilyo, di ba? Minsan, pumupurol, gano'n. And then, kakagamit, hinahasa. And then, yung mga, may mga parts din kasi siya yung mga moving. Katulad na yung chain and sprockets. So, katulad ng simple na pag-maintain ng mga makina, kailangan nating i-lubricate. Yes, Siyempre, gano'n. oo. And then, more or less, wala naman na. Yung ano na lang, siguro kailangan lang talaga syempre kailangan laging nililinis pagkagamit Dahil galing putik sa galing sa field yon. Minsan nagtanim kami is umuulan talaga siya. Talagang very putik talaga siya. So pag hindi namin iniwan lang namin siyang ganon is masisira yung mga bakal nun, mabubulok, magra-rust. Sirain niya. Ayun lang naman. Yun yung mga usual din. Mga usual lang naman. Nasa common din sa mga sasakyan. Tama. Hindi nalalayo. Ayan. Sino-sino naman, engineer, ang target ng naturang technology na ito? Bakit sila ang na-consider? Yan. Ang na-consider kasi natin is unang-una yung mga farm cooperatives ng association. O And mga then, FCA. Yeah, FCA kasi maluluwang kasi unlike po sa and then meron din pong mga farmers talaga. May mga may mga nagbigay po ng paano bang intent na sana magkaroon sila ng sariling ganon. Meron din pero usually po cooperative sa mga interview po namin is cooperative and association po talaga yung mga tinarget po natin. Dahil bakit po? Hindi ang plantation po kasi ng kasaba is kung i-compare po natin siya sa rice is medyo malayo po siya. Yun po is malalaki po talaga siya, maluluwang. So, yun po yung naging target beneficiary po natin. And then, yun nga po, mga farmers po na malalaki po talaga yung field. Meron po kaming isang naging partner na farm is around nasa 200 hectares yung ano niya. Tinataniman niya. So, nang kasaba lang ito, hindi, iba-iba din. Okay. So, minsan kasaba, nagro-rotational din siya na. Okay. So, pero hindi siya nawalan din ng kasaba. So, sabi niya, sa akin hindi naalis yan. Sabi niya, pag may ganyan ako, dito na lang yan. Sabi niya. Tsaka sabi niya, tama din naman, may maintain niya ng sarili niya din po. Yun po. Yun din naman gusto niya. So, sir, ano po yung impact nito sa mga magsasaka? At sa industry? Sabi ko nga kanina, una sa cost. During our study, nagkaroon kami kasi ng simple cost analysis. Pero ito pa lang naman is para lang din nasa field testing pa lang kami. Ngayon, nagkaroon kami ng isang simple cost analysis with Ma'am Beth. Hello po, Ma'am Beth. So, ayan, nagkaroon po kami ng ang estimated po na reduction sa gastos is around 50%. That is around mga 6,000 pesos per hectare. So, kung magtatanim ka usually kasi ang tinataniman, nagpapatanim sa isang hektarya, mga 5 hektarya, mga ganyan eh. So, around 30,000 per day po yung pwede nating matipid. And then, yun nga po, sinabi ko kanina na compared sa manual, kasi wala naman tayong pagkukumparahan po ng mechanical na pagtatanim is mapapabilis po talaga ng yung pagtatanim niya around 500% po compare sa manual. Yun po yung impact nun sa ating industry. Kumbaga mas mapapaikli po yung kung gusto nating magiging timely yung production natin. Hindi madidelay, ay wala kaming magtatanim. Gano'n, tama. Yan po. So kung ano masusunod nila yung planting calendar time frame po nila. Ayun. Bukod sa partner, makakatipid sila sa labor cost, ayan, mapapabilis din. Yan naman ang purpose ng mga natin, iniimbento nating mga technologies. Yes, pero yun nga, dahil syempre, siguro may mga din, dahil nagbawas ka ng tao, kaso may maintain ka ng makina. Ayun lang naman yan. Pero hindi rin ganun ka yes, tama, hindi. Compare, compare doon sa na lagi kang kukuha ng ganong karaming tao. At syempre, ang pinaka-goal natin ay madagdagan ang kita ng ating mga magsasaka. Ngayon kasi is, nasa part pa lang kami ng project na pinapatubo pa lang namin.
Pero nakikita naman namin na siguro mag-update kami kung ano yung magiging epekto naman dun sa yield. Pero ngayon po, based on our observation and data analysis is hindi din po siya hindi naman siya talagang maganda din po yung naging tubo niya. So, ang sabi nga po sa amin, ang biro sa amin nung cooperator namin, sir, sa December, magdala ka ng truck. Ganun, yun yung pupunuin natin. So, parang siguro, ang naging take ko doon is, parang positive siguro yung naging nila doon sa team. Dumami. Doon sa may field nila. So, hindi ko pa masasabi ngayon, pero doon lang doon sa reaction nila. Confident ang ating sila farmer. na kikita naman yung ating field. Yes. Maganda na may naging tubo ngayon. Pero wala pa tayong value na masasabi. Ayan. Nabanggit mo kanina, engineer, nasa field testing pa lang ito. Yes, oo, tama. Kaya, ang question ng ating isang listener, viewer online, ay nag-text siya sa ating hotline na, kailan daw ito? Available daw. Ayun, balik kasi ito, explain ko lang din yung kung paano tayo nagkakandak ng research dito sa atin po. Una, nasa stage na po kasi tayo ng field testing. And then, ang susunod na po kasi doon ay yung ating pilot testing. And then, after po nun is may papasa na po siya doon sa, mas malapit na po siya doon sa commercialization. Siguro, from now, sana po, pinaka-maikli na po siguro. Mga less than, mga 2 years sana is nasa commercially available na siya. Kasi, yun, may kailangan pa po tayong mga pagdaanan. Series of testing, hindi basta-basta. Oo, tama. Kasi makakasama kayo doon lang. Series of testing kasi kailangan natin mapatunayan kung baka naman sa 1 hektarya lang siya nagtatanim tapos pag 5 hektarya na talaga hindi na kaya. So yun kailangan talaga madami series talaga. Of testing para ma-ensure natin. Na pag nilabas natin yung makina, ensure natin na hindi masisira, na gumagana, and then mapapakinabangan. Ayun. At hintay-hintay lang 2 years daw. Sa ngayon po, hopefully. Yes, sana po ay. Alam ko po ngayon, as far as I know, nagpasa po ng concept yung aming si Ma'am Lori ng concept naman ng susunod na phase ng project. Ayun. And hopefully, may susunod pa. Ayan, dahil para natakil na ni engineer ang kabuuan dito sa ating technology. O may idadagdag ka pa? Wala naman. Yun lang. Yung planter din kasi natin although hindi pa namin na testing is target din namin yung mga kababaihan na mapagamit dito sa testing natin ito. Dahil ang perception din kasi na nakita nila na kaya naman ng babae gender friendly engineer. Yes, oo. Dahil kasi yung pag-operate ng kasaba planter natin is simpleng i-feed mo lang yung planting material. Wala ka nang gagawin actually. Nakaupo ka lang, pwedeng yung kasama mo nagtitismisan kayo habang nagtatanim. Pero be careful siyempre mag-focus pa din tayo. Naka-focus kayo. Pero siyempre baka ma-feed mo na yung kamay. Yun naman full naman siya ng cover naman siya lahat. Ay talaga namang. Walang exposed sa moving object. Okay, ayun. So, very tapos safe. ka na ba? Gutom ka na ba? At yung mga yung i-comment natin yung mga kababaihan natin na nag-ooperate din ng tractor. Yes. Oo, tama. Yun din yung natin. Yun din yung target natin sa next phase ng ating project na lahat sila pa makinabang, hindi lang. Inclusive ito. Yes. Gender friendly ang halos lahat ng iniimbento ng ating. Naka-enroll po to sa projects ng Filmec. Engineer, pahabol lang po. Paano po ito kinakabit sa tractor? Ayan. Dali lang po. Yes. Kung i-mount. Yes. Kung familiar tayo sa 3-point link ng tractor, so may 3 pin lang yon. So ipapasok mo lang yung pin doon sa may sa pins ng planter and pins ng tractor, and you are ready to go na. Ang bilis lang. Mabilis lang. Kabisado na ng ating mga Siguro kahit nakapikit yun, kahit sino na. Gusto wala ko siyang medyo complicated. Ayan. Hindi siya complicated. Oo. Kaya nga sabi ni engineer kanina, kayang i-operate to. Wala. Basta papasok mo lang yung mga pin. And then kung yung tractor nga, siguro ang may pinakamahirap lang doon talaga yung pag-operate ng tractor. Which is may mga kababaihan tayo na nag-operate. May mga tinitrain tayo nun Ano pa nga talaga yung mga babae, sila may ingat, gano'n. Diba? Hindi sila liko ng liko, gano'n. May medyo tayo. Oo.
Ayan. Kayang-kaya na ng ating mga kababaihan. Ayan. Ayan. Ano naman, engineer, ang bago tayo magtapos? Ano ang mensahe mo? Ayan. Papalungkot dapat. Yung mukha ko ito. Oo. Ano ang message mo sa ating mga listeners? Una, yung sa mga farmers muna natin na naging cooperator natin, maraming salamat po sa inyo kasi nakabuo tayo ng makina na base po talaga sa pangangailangan nila. Oo, yun na sinabi natin na although ito is under pa rin talaga ng wala namang perfecto pa na all the way, meron pa tayong ini-improve. Pero nakikita natin na meron na tayong nagiging movement. Meron na tayo, nagmo-move forward May na progress tayo. na. May progress na tayo. Ngayon, yung sa mga farmers natin, una, tangkiligin natin yung sariling atin. Ayan. Yung sa nabanggit mo kanina, sa demand ng kasaba is pataasin pa natin yung ating pagtangkilik ng sarili nating product. Dahil katulad ng sa kasaba kasi, 'di ba, pang merienda 'yan, pang lahat, 'di ba? Ginagamit 'yan sa industrial. So, para din mapaangat din natin yung ibang industriya na hindi siya mawala. Ayun, para sa ating farmers. Yan. Ayan, bago tayo magtapos, meron ding pahabol si Ma'am Rebecca. Ay, yan mo nanay ko yan. Ayan, hello ma'am. Hello, mami. Ayan, artista na po ang anak nyo. At hopefully, very soon ay si Sir Hergy. naman. Oo. Sa morning kwentuhan, pwede yan, si Sir Hergy. Nako, okay. Oo, baka matapos yung program mo. Matapos yung programa niya. Oo, naman sana. Ayan. At syempre, ayan, meron pa si Ate Madel. Gusto po talaga sana na, gusto mo daw kumanta pala. Hey! Sorry. Ayan, sample daw. Ayan. Pwede ka bang may baon kang oo. Kamukha mo si Kumanta talaga siya. Yan. Ang lamig. Nung tayo ay bata pa. Yan. Yan lang naman. Ayun lang. Bibitinin natin kasi pwede siyang na yung program natin? Host Jam. Ayan. Ipilan nyo na to, ha? Susunod na? Agad-agad? Ikaw na. Agad-agad pa. Sige. Huwag ka nang aales. Huwag mo siyang aales. Thursday. Naku, kasi pinasample mo pa. Ayan, Ma'am Madel. Naka-line up na. Agrikanta. Naka-line up na po ito, ha? Itong ating guest. Ayan. Ayan, meron ka pang pahabol na shout out, parang nagsisi ka dun sa sample mo. Oo nga eh. So, yung asawa ko, mahal na mahal kita. Ayun! Oo, syempre hindi mawawala. Oo. At ang inyong mga chikitings. Yeah. Ay, nga pala, may anak pala ako. Hello po sa inyo. Wow, sabi wow, daddy. Nakalimutan. Maliliit pa naman sila, pero nanonood din sila ngayon. At marireplay to pag tumanda sila. Oo nga. Oo. Diba? Mahal ko din kayo. Ayan, ilalagay nyo na to sa sa playlist nila sa YouTube. Yes. Ayan, syempre, kahit gusto pa man natin pag-samplein ng ating guest, ayan, syempre, dito na natatapos. Ay, tapos na ba? Parang ayaw mo pa, oo. Oh my God. Okay. Ayan. Sayang, ang dami niya pa namang hinanda pa. Oo nga. So, abangan nyo muli kami mga ka-Radyo Agri. Every Tuesdays, ha? Oo, dito lang yan sa Radyo Agri 90.1. This has been your host, Jonah and Audrey, for TechnoPitch on Air, making waves for Filmec Technologies. We'll see you again next Tuesday. Bye-bye! Bye.